Magandang umaga po sa inyong lahat at muli ako po nagpapasalamat at tayo pong lahat ay nasa maayos at mabuting kalagayan. Happy Lord's Day po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula sa ating pong pagpapatuloy na ating tinatalakay, tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah! We glorify your name, Lord. Hallelujah! Our Jehovah Rapha, our Jehovah Jireh, our Jehovah Shikidnu. Hallelujah, the wonderful counselor, the mighty God, the Prince of Peace. Hallelujah, we magnify your name, Lord God. Patuloy po kaming lumalapit sa iyo. Patuloy, Panginoon, ang buhay po namin, O Diyos, ay iyo pong katagpuin, Panginoon. Linisin ang aming puso, isip at kaluluwa upang kami po'y maging marapat sa iyong banal na harapan ngayong araw. Amin pong ina-acknowledge ang iyong banal na Espiritu na patuloy na magtuturo sa amin. Yamang siya po ang aming pong tagapagturo, Panginoon. I'm only your vessel, Lord God. Use me as your mouthpiece, Panginoon, upang ihayag ang iyong naisin para sa iyong mga anak, Panginoon, na nakikinig ng iyong mensahe sa araw na ito. Hallelujah. We acknowledge you, Holy Spirit. Mag-minister ka sa buhay ng bawat isa. Individual, Panginoon, as a family, Lord God. At patuloy, Panginoon, namin in-acknowledge ang iyong presensya. For you are the omniscient God. You are everywhere, Panginoon. Presente ka sa lahat ng dako, Panginoon. Kaya we acknowledge you. Let your name be glorified. Let your name be exalted. All these things we pray in the mighty name of you, our Lord, our Savior, Jesus Christ. Amen. Again, tayo po ay magpapatuloy ng ating pong tinatalakay. Part 2 ng Part 9. So Part 9 na po kasi tayo ng breakthrough. So ito po yung pinaka-part 2 po ng ating pong tinatalakay about the new normal way of living. Again, turn your Bible in the book of Isaiah chapter 43, verses 18 to 21. Ganito po ang nakasaad. Babasahin ko po muli. Do not remember the former things, nor consider the things of old. Behold, I will do new thing. Now it shall spring forth. Shall you know it? I will even make a road in the wilderness and the rivers in the desert. The beasts of the field will honor me, the jackals and the ostriches, because I give waters in the wilderness and rivers in the desert, to give drink to my people, my chosen. This people I have formed for myself, they shall declare my praise. Purihin ng Panginoon. So dito ay pinapakita po ng Panginoon na meron po talaga siyang gagawin sa bansang Israel. So reviewin po natin yung ating pong tinalakay last week. Again, our objective ay may kinalaman po sa to experience the importance of change in breakthrough, fulfill the wonderful plan and purpose of God in our life as Filipinos, and prophetic destiny of our beloved country. At yung unang main point na atin pong tinalakay, patungkol po dun sa how to live a new normal way of living is what? Live your natural perception. Talagang we cannot comprehend kung ano po talaga yung nakapaloob doon sa purpose and plan of God sa ating pong buhay. Kaya all we have to do is what? Atin pong ilagak ang lahat ng bagay sa ating pong Panginoon. Kaya yung unang bagay na atin pong tinalakay last week, how to live in a new normal way of living is what? Live your natural perception. Hallelujah. So, dadako na po tayo sa susunod po nating main point, the second main point of how to live in a new normal way of living. In verse 19, the second main point is what? Learn from new normal concepts. So verse 19, binabanggit po dito, behold, I will do a new thing. So yung word na, behold, I will do new thing. Now, it shall spring forth. Shall you know it? Amen. Alam ba ng Israel na mayroong gagawin ang Diyos ng mga bagong bagay sa kanila? I will even make a road in the wilderness. Could you imagine that? Yung isang wilderness, hallelujah, lalagyan ng daan ng Panginoon. And rivers in the desert. And even rivers in the desert, ilang yun eh. Amen. So,
paano magkakaroon ng river doon sa desert at magkakaroon ng road doon sa wilderness. So, ibig sabihin, pawang bago yung sinasabi ng Panginoon po sa bansang Israel. Gusto ko pong bigyan ng pagpapaliwanag yung lahat ng mga word na ating pong gagamitin. The word concept, kasi ang ating pong second main point ay may kinalaman po sa learn from new normal concept. So yung word na concept, ang gusto ko pong bigyan ng pagpapaliwanag, sabi po ni Webster, ito raw po ay something conceived in mind, thought, and notion. So ibig sabihin, yung bagay na kung saan ay na-experience natin, na-imagine natin sa ating kaisipan. Amen? Yung ating laman ng isip, yung ating intellect. Hallelujah, yun ang ibig sabihin ng concepts. Ano ba ang laman nito? Ano ba yung mga bagay na naglalaro sa ating mga kaisipan? Kung tayo ang nandoon sa panahon noon na sinasabi ni Propeta Isaiah, amen, na merong new thing na gagawin ng Lord, ano yung naglalaro sa ating mga kaisipan? Hallelujah. Yun yung concept. An abstract or generic idea generalized from particular instances. So, hindi nila may ugnay-ugnay yung mga bagay na kung saan ay naririnig nila from the prophet of God. Amen? Kaya yun yung word na concept. Hallelujah. Na kinakailangan nating pag-aralan yung learn from new normal concept. Hallelujah. Next ay yung word na new. Yung word na new, sabi po ni Webster, ito ay having recently come into existence. Or it is having been seen, used, or known. So, ibig sabihin, in other words, ito raw po yung mga unfamiliar thing. Different from of the same category that has existed previously, and similar origin, and usually of superior quality. Maybe it is better than the former, the previous. Kaya nga doon sa verse 18 na tinalakay natin, forget the former things. Forget the old things. Amen? Sabi ng Panginoon, sapagkat gagawa siya ng bagay na ano? New. So, yun yung word na new. Hallelujah. Maaaring hindi tayo familiar. Pero merong sinasabi ang Panginoon sa kanyang mga salita. May mga bagay po talagang hindi tayo maiintindihan at mauunawaan. Hallelujah. Kaya nga, nire-remind tayo ng Panginoon, nire-remind ang bansang Israel doon sa kanilang kalalagayan bilang bayan ng Israel. They are the covenanted people of God. Kaya doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ano po nakalagay? Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Na after na yung ating experience, yung ating pong divine encounter with God, hallelujah, meron talagang pagbabago na kailangan maganap po sa buhay ng bawat isa sa atin. Para ano? Yung bagay na lalakaran natin sa buhay natin dito sa lupa, hallelujah, maunawaan natin. Kasi yung old, hindi pwedeng, hallelujah, ihalo doon sa new. May sinasabi ang Panginoon sa parable na yung old wineskin, hindi pwedeng lagyan ng new wine. Puputok yung old wineskin. So kinakailangan yung buhay ng isang tao na kumikilala sa Diyos, kailangan ano po, kanyang i-establish yung kanyang ano po, yung kanyang pagiging new creation. Amen? Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things become new. Hallelujah. Upang maunawaan natin yung mga bagay na bago sa buhay natin dito sa lupa. Lalahanin natin that we were once being what? Born again. Kaya nga lahat ng tao dapat pumunta dyan eh. Hallelujah, ma-experience yung pagiging born again para yung new creation, yun ang mag-manifest sa kanya pong buhay. Kung mayroong makikilala sa buhay natin dito, hindi na yung old natin. Amen. Kung sino tayo before, kailangan ang makilala na ng new normal. Hallelujah.
ay yung bagong ikaw na kung saan ang Diyos ang binibigyan natin ng pagpapahalaga sa buhay natin dito sa lupa. All things have passed away, behold, all things have become new. Hallelujah. Kaya yung old wineskin hindi pwedeng lagyan, sabi ng Panginoong Hesus, ng new wine. Puputok yung old wineskin. Kaya kung merong mga pagbabago dito sa new normal, kinakailangan meron tayong bagong mindsetting. Kaya nga natalakay natin dun sa unang main point, di ba, yung Romans chapter 12, na magkaroon ng pagbabago ng takbo ng isip. Kailangan magkaroon tayo ng bagong viewpoint, magkaroon tayo ng bagong perspective, bagong strategy, bagong yung plano natin, dadagdagan natin ng mga bagay na kung saan ay mag-fit doon sa new normal way of living. Hallelujah. The word learn, pag atin pong pinag-aralan, ang ibig sabihin ay to gain knowledge or understanding of or skill in by study, instruction, or experience. Nakatulong yung mga bagay na naranasan natin sa old. Amen? Kasi meron tayong nag-gain na experience. Kaya nga para maging makabisa natin kung ano yung mga paraan para malakaran natin yung normal way of living, ano po kailangan gawin natin? Learn. Amen? Gain knowledge or understanding. Pag-aralan natin. Pag merong bago, di ba, hindi tayo dapat matakot. Kasi iba, takot sa pagbabago. Hindi, may pagbabago. Amen? So pag-aralan natin. Ano ba ang mga nakapaloob sa bago? Kaya maraming tao natataranta, maraming tao na out of focus, maraming tao parang pinangingina ng loob, nalilito. Kasi nga may mga bagong bagay na patakarang isinusulong. So kung may bago, all we have to do is what? Learn. Pag-aralan. Gain knowledge, understanding, gain skill by studying, instruction, and experience. Amen? Para unti-unti, sabi nga ng gobyerno, dahan-dahan, hallelujah, makakaya nating lakaran yung new normal way of living. Hallelujah. Praise the Lord. Kasi mga kapatid, dito sa talatang ito, ang mga Israel ay, of course, syempre, may binabanggit ang Panginoon ng mga bagong bagay. Pero, of course, naglalaro sa kanilang mga kaisipan yung kanilang mga pinagdaanan. They struggled as a nation. Diba? For how many years? Kung alam natin ang history, 1948 lang naman na-establish yung State of Israel. Ang tawag po sa kanila before ay Palestine. So, ang ginamit po na isang tao na nagpanalo doon sa pagboto para maging State of Israel po sila ay ang ating pong diplomat na si Carlos P. Romulo, 1948. So, ibig sabihin, for how many long years, amen, struggled. Although nakaranas na sila ay naging powerful, nakaranas na sila ay naging wealthy nation, pero yung identity, amen, struggle sila dun eh. Hallelujah. Kaya parang nahihirapan sila, nai-absorb yung new thing na sinasabi ng Lord sa kanila as a nation. Hallelujah. Kaya in Titus chapter 3, verse 14, sinasabi dito ni Paul, hallelujah, and let our people also learn to maintain good works, to meet urgent needs, that they may not be unfruitful. Para yung mga tao hindi maging unfruitful ang buhay, para yung mga tao ma-address yung kanilang needs, all they have to do is what? Sabi ni Paul kay Titus, although hindi ka sanay sa ginagawa mo at gagawin mo, all you have to do is what? Let our people also learn to maintain the good works, to meet urgent needs, that they may not be unfruitful. So mahalaga yung i-maintain yung good works. Sa new normal way of living, i-maintain yung good works. To meet what? The urgent needs.
Hallelujah. Para yung buhay hindi maging unfruitful, bagkus maging productive. Maging blessing. Hindi lamang sa ilan lang mga tao, kundi maging blessing sa community, maging blessing sa ating pong bansa. At maging blessing siya in our generation. Hallelujah. Kaya mahalaga yung learn. Pag-aralan natin, huwag tayong titigil. Hallelujah. Huwag tayong panghinaan ng loob. Yung matututunan natin, yun ang karagdagang lakas na kung saan ay pagkakaloob ng Diyos atin para malakaran natin ang new normal way of living. Hallelujah. In Matthew chapter 11, 28 hanggang 30, binabanggit po ng Panginoong Yesus, "Come to me, all of you who are labor and are heavy laden, and I will give you rest." May ino-offer siya. Lumapit kayo, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Hallelujah. So, ano yung bagay rin po na sinasabi po ng Panginoong Yesus patungkol po dyan? Nananawagan po siya. Hallelujah. Ang panawagan po niya ay lumapit daw po yung mga tao sa Kanya. Ano yung mga bagay na dapat maunawaan ng mga tao kung siya po ay lalapit sa ating pong Panginoon. Hallelujah. So, yung word na take my yoke, yung word na yoke ay may kinalaman po doon saan? Free. Hallelujah. Merong kinalaman doon sa open, loyal relationship with the Lord Jesus Christ. Kaya yung take my yoke upon you, amen, yung kanyang, di ba, not unless makilala natin ang lubos ang Panginoon and learn from me, hallelujah, yung magkaroon tayo ng freedom, magkaroon tayo ng kalayaan na lumapit sa Kanya, magkaroon tayo ng kalayaan na maging open sa Kanya. At sinasabi ng Panginoong Jesus, "And learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls." Hallelujah. Kaya maraming tao, pagal sa buhay, hindi nalapit sa Panginoon. Hallelujah. Hindi nagtitiwala sa Diyos. Ginagamit yung kanilang husay, lakas. Amen. Ginagamit lahat ng kaparaanan. Yung pinausong trend of the world. Hallelujah. Sa Ephesians chapter 2, verse 2, yun ang kanilang sinusulong. Kaya maraming tao pagal sa kanilang pong kalagayan sa buhay. Hallelujah. Kaya sinasabi niya doon sa verse 30, "For my yoke is easy, and my burden." Yung burden, ano po ang ibig sabihin nun? Obedience to the laws of righteousness. Hindi mahirap para maging matuwid sa buhay. Hindi pinag-aralan, hallelujah, ni Abraham, nang siya'y pinili ng Lord, the righteous people, na kung saan kinalugdan ng Panginoon. Hindi pinagpagalan ni Noah yung pagiging righteous people. It was integrated sa buhay ng isang tao. Maraming tao nahihirapan. Kaya sabi nila, "Naku, pag ako ay lumapit sa Panginoon, marami akong magiging problema, marami akong magiging challenge." Hindi nila alam na tumatalas ang kanilang kaisipan, lumiliwanag ang kanilang mga pananaw, na-identify nila yung dapat nilang i-overcome sa buhay. Kaya nga meron panawagan ng Panginoong Yesus. Hallelujah. Na yung yoke ngayon, hallelujah, may kinalaman saan? Free, openness, yung kanyang loyal relationship with the Lord Jesus Christ. At kapag yun ay in-exercise niya, he will learn from Jesus. Ituturo ng Panginoong Yesus yung mga tamang paraan ng paghakbang, amen, pagtakbo, pag-upo, o kung ano mga bagay na kung saan ay gagawin niya sa buhay niya dito sa lupa. Hallelujah. Amen? Hindi po kapagalan ang mga bagay meron dito sa lupa kung matututo tayong lumapit po sa ating pong Panginoon. Hallelujah. And we will find what? Rest for, hindi lamang sa buhay natin dito sa lupa, kundi rest for your souls. For my yoke. Sabi niya, hindi mahirap sundin
yung kanyang batas. Amen? Huwag natin katakutan. Ang hirap. Ang daming bawal. Ang daming ganito. Ang daming ganito. Ganon din. Nireklamo natin. Ang daming pinagbabawal sa sa MECQ. Ang daming pinagbabawal sa GCQ. Ang ganito. Ang ganito. Hirap ang maraming mga tao. O bakit? Hindi kasi ina-identify. Ano ang nakapaloob doon sa pagbabago? Yung batas ay guideline para malakaran natin yung new normal way of living. Ang batas ng Diyos ay guideline ng bawat isa sa atin para malakaran natin ang buhay natin dito sa lupa. Hallelujah. Amen. Mayroon pong binabanggit po si Corrie ten Boom. Kung kilala niyo po siya, isa siyang Dutch watch maker sa panahon po ng Second World War. Amen. Ginamit po sila ng Panginoon na iligtas yung maraming mga Hudyo sa kamay po ni Hitler. Amen. Ano po sabi po ni Corrie ten Boom? If you look at the world, you'll be distressed. If you look within, you will be depressed. But if you look at Christ, you'll be at rest. Amen. Madidisorient po tayo sa mga bagay na makikita natin sa ating paligid. Amen. Madidifocus po tayo sa mga bagay na ating maririnig. Hallelujah. But if we look to Christ, hallelujah, the author, the finisher of our faith, matutumbok po natin yung ating landasin sa buhay patungo doon sa ating pong destination. Hallelujah. Pinagtibay po ni Corrie ten Boom yung sinasabi ng Panginoong Jesus. We will find rest, hindi lamang sa katawang lupa, kundi even in our soul. Sa piling ng Panginoon, may safe place meron po na ino-offer ang Lord. The safe place na meron sa daigdig is what? Hindi po kung ano-anong mga lugar kung saan meron. Amen? The safe place meron po sa daigdig na ito is none other than the presence of Him. Sa presence ng Lord, merong peace. Sa presence ng Lord, merong rest. Hallelujah. Kaya nga po, kailangan pag-aralan po natin na lapitan, pagtiwalaan ang ating pong Panginoon. Hallelujah. In Philippians chapter 4 verses 8 to 9, sabi po dito ni Paul sa mga taga-Philippians, finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue, amen, and if there is anything praiseworthy, meditate on this thing. So yung virtue may kinalaman po doon saan? Moral excellence. Kung paano tayo magiging mabuting tao, amen. Paano tayo magiging mabuting mamayan ng Pilipinas. Paano tayo magiging mabuting estudyante, mabuting negosyante, mabuting tatay, nanay, mabuting anak, hallelujah, mabuting mamayan ng Pilipinas, mabuting tagapamahala ng batas, amen, namumuno sa bayan, kung paano ang mga bagay na yaon, sabi ni Paul, ano raw po, meditate on these things. Hallelujah. Gawin natin na hindi napipilitan, hindi dahil binabayaran tayo. Obligasyon natin ang bagay na yun, na isulong natin kung ano yung bagay na tama, kung ano yung bagay na totoo, kung ano yung bagay na mabuti. Gawin po natin. Sapagkat we are all created in God's image. At kung magkagayon, malalakaran po natin itong new normal way of living. Hindi tayo, although mayroong mga adjustment tayong gagawin, makakaya po nating lakaran ang new normal way of living. In verse 9, the things which you learned and received and heard and saw in me, this do, and God of peace will be with you. Hallelujah. Yung natutunan natin, amen, sa salita ng Panginoon. Kaya nga, hallelujah, di ba, pinag-aaral tayo ng Lord di ba, dito, inaaral natin, we learn many things from God. At kapag ang mga bagay na ating pinag-aralan ay ating in-apply sa ating pong mga buhay, mga kapatid, purihin ng Diyos, the rest and peace, hallelujah, ng ating heart and mind, ay mararanasan po natin sa buhay natin dito sa lupa. Hallelujah. Amen.
Hallelujah. Meron pong important ingredient. Hallelujah. Yung ating pong tinatalakay na pangalawang main point patungkol sa learn from new normal concept. Ano po yun? Important factor in learning of new beginning. Hallelujah. Ano po yun? The word is discipline. Amen? Ito yung problema ng marami pong mga tao. Kaya yung mga pagbabago, nire-reject po nila, hindi po, ayaw po nilang i-implement yung discipline. Ang isinusulong nila, yung gusto nila, yung kasanayan nila, yung favorable sa kanila, yung gusto lamang na gawin, yung gusto lamang nilang pakinggan, yung gusto lamang nilang isulong. Yun lang ang kanilang ginagawa. Amen? Disoriented sila pag may mga bago. Amen? Kasi why? Absence ng discipline. So, doon po yung discipline. Sabi po ni Webster, it is the training of the mind and character, branch of learning, control, order, obedience to rules. Kaya kapag ang isang tao in-implement yung discipline, amen, so magpe-pay attention siya. Kaya kahit saan siya, ano man ang mangyari, ang tanong, bakit maraming mga Pilipino pagka pumupunta sa ibang bansa, very obedient sa law? Because strictly implemented yung discipline doon sa bansang kanilang pinuntahan. But how about in our country? Amen? Na kung saan sa kapakanan ng sambayan ng Pilipinas yung sinusulong ng gobyerno, so dapat, kailangan, di ba, tayo yung unang tayo po yung unang magko-comply. Tayo po yung unang magpuput into action, discipline. Kasi why? Yung discipline ay training ng mind at ng ating karakter. Doon tayo nakikilala kung sino tayo. Hallelujah, sa pamamagitan ng discipline. It is a branch of learning, control, order, obedience to rules. Kaya nga yung ordinance of God, tingnan nyo po, ang sabi ng Panginoon kay Abram, kay Adam, amen, in the book of Genesis, ano sabi niya? Huwag niyong kakainin ang bunga ng mabuti at masama. So, ibig sabihin, merong ordinance. May instruction ng Lord ay binigay. Si Adam, kasi discipline siya, alam niya yung batas ng Panginoon, hindi niya ginawa. But I'm never telling that undisciplined po yung babae. Na-deceive siya. Amen? Kaya pumasok yung sin. So, ibig ko sabihin, merong guidelines to know what is good or bad because of discipline. Tinetrain natin yung ating isip. Amen. At yung ating karakter. Yung do's, don'ts, sinusulong natin. Alam natin yung do's, alam natin yung don'ts. Hallelujah. So, kahit hindi tayo paalalahanan, strictly implemented natin yan sa ating buhay. At yung mga taong madisiplina sa buhay, purihin ng Panginoon. Yan ang malakas. Amen. Nakapagsusulong ng kalagayan niya sa buhay. Even in this kind ng kalagayan po natin, nasa tough times po tayo. It brings us what? Deliverance from those things that have made our lives miserable for years, which evokes increased celebration. Hallelujah. Kaya ito yung mga taong talagang nagtatagumpay. Di ba? Yung mga athlete sa strictly implementation ng discipline sa kanila, purihin ng Panginoon. Kaya sila yung nagcha-champion. Sila yung mga nananalo sa anumang mga competition na kanilang sinasalihan. Kaya sa buhay din, hallelujah, important factor po yung discipline, mga kapatid. Hallelujah. Kaya yung pagsunod sa batas, sa gobyerno, gawin po natin yan. Makatutulong po yan sa atin para po malakaran natin yung new normal way of living. Instead na tayo makipagdebate na makapagdebate, tayo naman, hindi naman natin masyadong alam yung batas. Amen? Mas maganda na tayo po ay mag-submit sa authority. Kasi biblical po yan . Amen? Kung talaga tayo ay ino-honor natin ng Lord, i-honor din natin yung mga namamahala sa atin dito sa lupa. Hallelujah. Sabi ni E.M. Bounds, conduct is what we do. Character is what we are. Character
is the root of the tree. Conduct, the fruit it bears. Yung character, yun yung root. Yung pinaka-fruit, yun yung conduct. Kaya pagka yung discipline, sinulong po natin mga kapatid, surely, hallelujah, yung new normal, mauunawaan po natin. At kapag naunawaan po natin yan, kaya nating lakaran, kaya nating pagtagumpayan ang atin pong kinakaharap sa buhay po natin ngayon. Hallelujah. Learn from new normal concept. Why? Ang nakapaloob po dyan ay may kinalaman po doon sa God will move a level of freedom you have never known before. Some situations are going to cause pain, but they won't kill you. Masasaktan lang tayo. Kasi hindi nga tayo sanay eh. Amen? Pero, ang kagandahan doon, yung new level of freedom na gusto ng Lord sa atin, may establish sa atin pong mga buhay. Purihin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Pangatlo, main point ng ating pong tinatalakay patungkol sa how to live in a new normal way of living. Pangatlo po ay live to a new normal direction. Verses 20 to 21. Ang nakalagay po dito, the beasts of the field will honor me, the jackals and the ostriches, because I give waters in the wilderness and rivers in the desert to give drink to my people, my chosen. Verse 21, these people I have formed for myself. Hallelujah. They shall declare my praise. Hallelujah. So, nasabi ko po sa inyo last week, yung jackals ay, di ba, other terminology of serpent. Kasi sa ibang version, kagaya po ng Geneva version, Goverdale version, KJV version, ang nakalagay po doon, dragon. So, ibig sabihin, yung dragon, di ba, other name of serpent. Kaya ko po binanggit po yung serpent. Pero, yung jackals po talaga ay ano po ito parang aso siya, parang fox. Combination siya ng German Shepherd and fox. Maliit ang mukha, pero yung pinakakatawan parang German Shepherd. So sila yun yung sinabi ng Panginoon na nandoon sa, kumbaga inhabitants doon sa desert and the ostriches. Amen? Sinasabi po doon, the jackals and the ostriches become I give waters in the wilderness, yung beasts of the field will honor me. So, ibig sabihin, kahit ito, mga maiilap, mga mababangis, pero magbibigay daw ng honor. Well, figuratively, pwede natin sabihin ito ay mga Gentile nations. Amen? Na kung saan noon ay ipinapakita ng Panginoon sa kanila. Kasi nga, may mga pangyayaring naganap sa buhay po ng Israel. Yung pagbibuild nila ng historical process doon sa captivity, dala na sila amen, na sila ay maka-active ng isang bansa. Kaya nga, nagpaka-powerful sila at nagpaka-wealthy. Yun naman ay kalooban talaga ng Panginoon sa kanila. Kaya nga lang, yung way of living nila na bago. Diba? Kaya nga, pinababalik sila ng Panginoon doon sa ordinance of God. Kasi yung mga priest, yung mga prophets, hindi na nagsasabi ng salita ng Panginoon, yung truth, hindi na nila sinasabi, kundi pleasing to the ears ng mga tao na lang ang kanilang ginagawa. Amen? Why? Yung immorality, yun na ang isinusulong na buhay ng mga Israel. Kaya sinasabi ng Panginoon dito na the beasts of the field will honor me, the jackals and the ostriches, because I give waters in the wilderness and the rivers in the desert to give drink to my people, my chosen. These people I have formed for myself, they shall declare my praise. Hindi ba nila naaalala na mayroong sinabi ang Panginoon sa kanilang ninunong si Abraham? Hallelujah. In Genesis chapter 12 verse 3, na through you, all families of the earth will be blessed. O kaya sinasabi niya doon na yung honor ng mga beasts of the field. Sino? Ang Diyos. Hallelujah. The Gentile nations will honor God. Hallelujah. Even in our generation today, hallelujah, yung honor ng maraming mga lahi kung sino ang Diyos na atin pong kinikilala. In Romans chapter 8, verse 28, hallelujah, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Hallelujah. Yung mga pangyayaring naganap, hindi naman lahat pangit.
Hallelujah. May mga pagbabagong naganap, nangyari. Ang nais ng Panginoon ay mas makita natin yung bagay na mas mabuti, na may kinalaman doon saan? Purpose and plan of Him sa buhay ng bawat sa atin, sa buhay ng mga Pilipinos. Para nga mapulfill yung kanyang mandate sa Pilipinos at magkaroon ng katuparan yung ating prophetic destiny. Hallelujah. Kaya all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Kaya nga, wala na tayong time, di ba? Na parang nabura na yung Sabbath day. O ngayon, pina-honor ng Lord yung Sabbath day. Kaya pinagawa niya, hallelujah, diyan sa inyong mga bahay, isulong nyo na inyong mga tahanan ay maging sambahan. Magkaroon ng prayer, magkaroon ng meditation ng God's Word. Hindi pa na work, hindi pa na study, hindi pa na kung ano man ang mga bagay na inyong activities outside. Ngayon sa bahay, di ba, pinabalik ng Panginoon. Nagkaroon tayo ng clean air. Nagkaroon tayo ng, di ba, disinfect lahat ng mga, hallelujah, mga buildings. Ibig sabihin, merong paglilinis na ginawa ang Lord sa ating surrounding, sa ating lugar, hallelujah, sa ating buong bansa. Merong paglilinis na ginawa ang Lord sa atin. Hallelujah. So, tama ang sinasabi ni Paul. Hallelujah. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Kasi nga gusto ng Lord na ma-fulfill yung plano niya sa buhay ng bawat isa sa atin. In Jeremiah chapter 33, verses 3, mag-jump tayo sa 6, verse 3 ng chapter 33, "Call to me and I will answer you, and you show you great and mighty things which you do not know." Amen. Kaya nga ngayon, meron siyang inihahayag. Hindi natin masyadong maintindihan at maunawaan. Hallelujah. Verse 6, sabi niya, "Behold, I will bring it health and healing. I will heal them and reveal to them the abundance, peace, and truth." Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kasi yung kalagayan ni Jeremiah, halos kaparehas ng kalagayan doon sa book of Isaiah, yung kalagayan ng Israel. Hallelujah. Kasi doon sa Jeremiah, yun nga po, maraming mga heresies, marami rin mga immoralities na ginagawa yung bansang Israel na hindi kinalulugdan, idolatries na kung saan ay hindi kinalulugdan ng Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya nga sabi uli ni Cory ten Boom, "The wonderful thing about praying is that you have a world of not being able to do something and enter into God's realm where everything is possible." Kaya nga kapag litong-lito na tayo sa mga bagay na kung saan nagaganap dito sa daigdig, amen, o ang isang bagay lang gagawin natin, return. Hallelujah. Saan tayo papasok? Doon sa spiritual realm. Doon sa spiritual realm, alam niyo po, everything is possible. Maniwala lang tayo, everything is possible. Kaya nga, habang tayo nananalangin sa Panginoon, idinudulog natin sa Diyos, alam natin ang Lord ay gumagawa sa lahat ng pangyayari na nagaganap sa ating pong bansa. Hallelujah. Walang lingid, walang lihim sa Kanya. Hallelujah. Kaya lahat ng pinapa-revisit ng Panginoon, yung pamamahala ng mga government officials, amen, yung kanilang pamamahala, maayos ba? Yung kanilang patakaran, ay ipapatupad ba nila ng ayos? Bakit? Yan ang magiging, example ng lahat ng mga tao. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Praise God. So, meron lang po kung ilang mga suggestion po dito, how to live in a new normal direction, mga practical, valuable advices to help you along the way. Katulad po ng try new things, don't afraid to fail, be willing to change, don't try to fit in, don't get hung up on perfect, don't confuse having an opinion with having a thought. Mga practical ways po yan. Although marami pang mga bagay, hallelujah, na pwede nating gamitin para lakaran po natin ang new normal way of living. Psalms 119, 105, hallelujah. Sabi po dito ni David, "Your word is the lamp to my feet and light to my path." Hallelujah.
Kung madilim yung dinadaanan po natin, kasi hindi nga natin kabisado. Hallelujah. At sabi ni David, your word is the lamp to my feet. Aside doon sa mga tawag dito, mga batas, meron po tayong biiral. Amen. Ano pa po yung direction o ano pa po yung mga bagay na dapat po natin gawin para hindi tayo madupilas sa ating paglakad sa buhay na ito. The Word of God Himself. Amen. Makapangyarihan ang salita ng Lord. Gawin po natin itong lamp unto our feet. Para malakaran po natin yung dapat po nating lakaran. Yung salita ng Diyos ang liwanag doon sa landas na ating pong dinadaanan sa buhay natin dito sa lupa. Purihin ang Panginoon. Amen. Ayaw niya na tayo ay mabuhay sa darkness. Gusto niya mabuhay tayo saan? Sa liwanag ng kanyang mga salita. Purihin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Ano naman po ang tugon ng kanya pong anak? Sinabi ng tatay, yung word of God, lamp unto my feet. At sabi naman ng anak, in Proverbs chapter 3, verses 5 to 6, sinabi ni King Solomon, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all ways, acknowledge Him, and He shall direct your paths. Hallelujah! Sinabi nung tatay, lamp unto my feet, yung word of God. Sinabi nung anak, ano dapat gawin? Magtiwala ng lubos sa Diyos. Huwag half-hearted. Kailangan full. Amen? Buong puso. With all our heart. And lean not to thine own understanding. Kahit mahusay tayo, magaling tayo, matalino tayo, mayaman tayo, huwag nating pong pagtiwalaan ang lahat ng bagay meron po tayo. Kung meron tayong pagtitiwalaan sa buhay nito, walang iba kundi ang Diyos na kung saan nagbigay sa atin ng mga bagay na kung saan meron tayo dito sa buhay natin sa lupa. Hallelujah. Trust in the Lord with all our heart. And lean not to thine own understanding. In all ways, acknowledge Him, and He shall direct our paths. Hallelujah. Makararating tayo sa ating pong destination. Bakit po? Sapagkat nagtitiwala tayo doon sa Diyos na kung saan nagbigay sa atin ng buhay, nagbigay sa atin ng lakas, nagbigay sa atin ng talino, nagbigay sa atin ng kayamanan, nagbigay sa atin ng mga bagay na tinatangkilik natin sa buhay. Hallelujah. Sinabi pa rin po niya doon sa Proverbs 19:21. Hallelujah. There are many plans in man's heart. Hallelujah. Nevertheless, the Lord's counsel that will stand. Purihin ang Panginoon. Maraming mahusay sa planning. Maraming mahusay sa technicals. Pero tandaan natin, hallelujah, ang Diyos pa rin ang dapat natin consider sa lahat ng bagay. Bago natin isagawa ang mga bagay na kung saan pinagplanuhan natin. Amen? Hallelujah. Purihin ang Diyos. Huwag lamang pong dahil pagtitiwalaan natin yung lakas natin. Hallelujah. Kundi ang Diyos ang siyang pagtitiwalaan po natin. Tama naman po My people perish without knowledge. Amen? Kung wala naman tayong plano, wala naman tayong kaalaman, paano nga tayo magtatagumpay? Pero kung magpaplano man po tayo, tandaan po natin, ang Diyos ang siyang kukonsultahin po natin. Nevertheless, the Lord's counsel that will stand. Hallelujah. Philippians chapter 1 verse 6. Hallelujah. Being confident of this very thing, sabi ni Paul sa mga taga-Philippians, that He who has begun a good work in you will complete it. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Kahit ano mangyari, tandaan po natin, mapupulfill ang gusto ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah! Being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ, our Lord, our Savior. Hallelujah! Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Nagpasimula siya ng mabuting bagay. Hallelujah. Sinabi niya kay Adam, be fruitful and multiply. Sinabi niya kay Abraham, pagpapalain ko ang iyong lahi, magiging dakila sa lahat ng mga nasyon. Ikaw ang gagawin nilang ama. Hallelujah, ng lahat ng mga nasyon, pagpapalain kita. Ibig sabihin, even in our generation today, ipupulfill ng Diyos ang bagay na yan sapagkat pangako niya yan sa buhay ng bawat isa sa atin.
Hallelujah. Amen? Hallelujah. In conclusion, mga kapatid, live your natural perception. Learn from your normal concepts. Live to a new normal direction are the ways to live in a new normal way of living. God will surely fulfill, break through His promises to us as Filipinos and even the prophetic destiny of our beloved country. Let us do our part. Amen? Yung Diyos gagawin niya yung kanyang part. Let us do your part. I will do my part. Let us do our part. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid. Hallelujah. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Siya noon, siya ngayon, siya magpakailanman. Amen? Amen? Kaya nating mamuhay sa new normal way of living. Kasi ang Diyos nila Abraham, ang Diyos nila Jacob, ang Diyos nila Isaac, kasama po natin even in our present generation. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Mapagpalang Diyos amang nasa langit. Tulungan mo po kami, Panginoon o Diyos. Hallelujah. Na yung live our natural perception, learn from new normal concept, live to a new normal direction, ay amin pong mai-integrate sa amin pong mga buhay upang lakaran po namin ang new normal way of living na meron po kami sa buhay namin dito sa lupa. Lagyan mo kami ng lakas, lagyan mo kami ng talino, lagyan mo po kami ng proteksyon upang sa lahat ng aming pong gagawin, Lord, mapagtatagumpayan po namin, O Diyos, at kami makararating sa hangganan ng iyong pagkatawag sa buhay ng bawat isa sa amin. Pinapanalangin po namin ang aming pong bansang Pilipinas, ang aming Pangulo, ang lahat ng kanyang mga kasama, Panginoon, lahat ng ahensya ng aming gobyerno, na kung saan, Panginoon o Diyos, kumakaharap, Panginoon, sa crisis na aming pong kinakaharap. Ang dalangin po namin, biyayaan sila ng talino upang ipatupad ang mga bagay na kung saan makakatulong, Panginoon, upang aming mapagtagumpayan ang crisis, Panginoon, na pinakaharap ng aming pong bansa. Ingatan mo sila, patnubayan mo sila, and even lahat ng mga infected patients, Panginoon, namin pong mga fellow Filipinos, hayaan mo, Panginoon o Diyos, halina maranasan nila ang himala ng iyong pagpapagaling sa kanila pong mga buhay. You will fulfill the prophetic destiny of our beloved country sapagkat mahal mo ang bansang Pilipinas. Pinapanalangin din po namin, Panginoon, patuloy ka maghimala sa lahat ng mga bansa na kung saan ay tumatawag sa iyo, kagaya po namin, Panginoon. At hayaan mong kilalanin kanila at ikaw rin, Panginoon o Diyos, ang siyang gagawa, Panginoon, ng bagay na kung saan, O Diyos, ipinakita mo kay Propeta Isaias, Panginoon o Diyos. Hallelujah. Kaya Diyos, hallelujah, hayaan mo po ang mga pagbabagong ito na amin pong nararanasan in our generation today, Lord God, kagaya ng bansang Israel, Panginoon o God, hallelujah, ay amin pong maunawaan, amin pong maintindihan. Tiyak, Panginoon, hallelujah, na ang buhay po namin ay magbabalik sa iyo ng papuri sapagkat kami nilikha mo ayon sa iyong wangis, Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, luwalhatiin ka, dakilain ka, panalangin po namin ito sa iyo, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Mga kapatid, sumabawat isa sa atin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Amang nasa langit, ang walang hanggang pagliligtas ng ating Panginoong Kristo, at ang walang humpay na pagsama ng Kanyang Banal na Espiritu, sumayo at sumati. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Amen.